Oh, andito pala kayo. Magandang araw mga bata. Narito sa inyong harapan si Teacher JP para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Ayan. Pues, ang pamagat ng ating kwento ay Ang Leyon at ang Daga. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating kwento, nais ko munang patalasin ang ating mga talasalitaan. May hinanda akong iilang mga salita. Ang una ay bitag. Bitag. Subukan nyo nga ulit. Mabuti. Ang bitag ay panangga o patibong na ginagamit upang mahuli ang hayop. Ikalawa, lambat. Lambat. Ulitin nyo nga. Ayan, mabuti. Ang lambat ay isang lubid na ginagamit sa paggapos at paghuhuli. Yan. Ikatlo at panghuli ay malaya. 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 Ulitin nyo nga. Mabuti. Ang ibig sabihin naman nito ay hindi na nakakulong o nakatali. Yan, gaya na nangyari sa ating kwento at bida na si Leyon at ang Daga. May ilan lamang akong katanungan para sa inyo bago tayo magsimula. Nakakita na ba kayo ng leyon at daga? Anong alam niyo sa kanila? Mainam. Sa tingin niyo, kaya bang tumulong ng isang maliit na daga sa isang malaking leyon? Sa tingin ninyo, kaya bang tulungan ng isang maliit na daga ang malaking leyon? Ayan. Halina't alamin kung ano nga bang mangyayari sa daga at sa leyon. Muli, ang pamagat ng ating kwento ay Ang Leyon at ang Daga. Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leyon. Kanyang inakyat ang likuran ng leyon at pagdating sa taas ay napadoos-dos siya pa ibaba. Sa katuwaan ay hindi niya napansin na nagising ang leyon. Dinakma ng leyon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. Ipagpaumanhin mo, kaibigan! Hindi ko sinasadyang gabalain ka sa pagtulog mo! Wala akong masamang hangarin! Nakatuwaan ko lamang na maglaro sa iyong likuran! Huwag mo akong kainin! Paiyak na sinabi ng daga. Nabakas ng leyon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, papakawalan kita, pero sa susunod ay huwag mo akong gagambalain sa pagtulog ko, sabi ng leyon. Salamat, kaibigan! Balang araw ay makakaganti rin ako sa kabutihan mo, sagot naman ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan, ay napansin niya ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leyon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga ngaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginat-ngat ng lubid. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ng leyon. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat ng leyon sa kaibigang daga. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba? Sa pagtatapos ng ating kwento, patungkol sa daga at ang leyon, ay huwag sana nating kalilimutan na mayroon tayong kapupulutang aral. Ito ay, huwag maliitin ang iba. Kahit maliit yan, ay may kakayahan pa rin yan tumulong. Yan.
tinuturuan din tayo nito maging mapagkumbaba at mapagbigay sa kapwa. At ang kabutihan ay bumabalik sa taong gumagawa nito. Yun lamang, doon nagtatapos ang daga at ang leon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ayan, at kung talagang nakinig nga ba talaga kayo sa akin, ay subukan niyo mang sagutin ang dalawang activity na ito na ginawa ko para sa inyo. Mahusay! Yun lamang at maraming salamat!